Saan panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Ang Pasko pong ito ay isa sa magiging pinakamasayang Pasko sa ating bansa. Ito po ay dahil sa ating napakalakas na ekonomiya at masigabong takbo ng ating progreso. Ito po ay dahil sa inyo, ang ating mga bagong bayani, ang ating mga OFW. Kaya kami po sa Film Life ay lagi niyong magiging kasama sa pagpaplano at sa pagbabalik ng inyong talagang pinagtrabaho para sa inyong mga pamilya. Ang aming pong Balikbayani program ay isa sa mga bagay na maaasahan nyo para may katuwang kayo sa inyong pagpaplano. Ako po si Rex Mendoza at kasama ko ang buong Film Life sa pagbati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong. Ito po si Atty. Jonathan Villasoto na nag-aanyaya sa inyo na makinig at sumubaybay sa programang Gabay ng OFW International na mapapakinggan tuwing Sabado ng gabi, alas 9:30 sa oras ng Pilipinas. Ang ating pong programa ay tumatalakay sa iba't ibang issue tungkol po sa sitwasyon ng ating pong mga kababayan na ng ibang bansa. Hinihikayat din naman po kayo na magtanong ng inyong mga problemang legal. Balik tayo sa programang Gabay ng OFW sa mga hindi nakapakinig ngayon dahil may problema tayo sa internet, sa abroad. Pwedeng panoorin yung ating archive broadcast sa www.gabaynangofw.com. Wala nang international. Basta i-type nyo lang www.gabaynangofw.com. So Yes, malungkot na storya pa? Oh. Ito masaya na, masaya. Ito Masaya ba yan? Ni Jen. Pagkatapos ng mga pagkamatay, ito naman ay isang masayang kasaysayan. Kwento. Nais po naming ibahagi ang isang Ang masayang nakaraan. kasaysayan ng ating kababayan ng ibang bansa. Si Attorney with feelings, Binibining Jenaline Texon Remotin. Okay. Nag-umpisa po ang kanyang kasaysayan noong taong 2006. Remotin, tama. Na-distract rin si attorney. Taong 2006, nang ihatid daw po siya ng kanyang mga anak sa airport. Ito po ang kanyang aktual na kwento. Naalala ko po noong una kung nang umalis ako sa amin at ihatid ako ng asawa ko sa airport kasama ang maliit kong anak ay iyak ng iyak dahil gusto silang sumama sa akin. Ang pinamakasakit, nakita ko ang aking bunso na nagpagulong-gulong sa lupa, semento naman siguro sa airport. Dahil gustong sumama sa akin at pilit naman pinapatahan ng aking mama ang aking bunso. Noong time na yon, masakit sa akin na iwan ko sila, pero iniisip ko na lang na para din ito sa kanila ang pagtatrabaho ko sa Taiwan bilang OFW. Sa ngayon, malalaki na sila. Binata na ang eldest son ko at malapit na magtapos sa kanyang pag-aaral na electrician. Dahil hilig niya yan. At first year high school naman ang second son ko. Nasa grade 5 ang aking pangatlo. At grade 4 naman ang aking bunso. Parang manaon. I'm proud of them dahil kahit hindi ko sila nakitang lumaki, ay nagabayan sa kanilang pag-aaral at matatalino sila at laging nasa top 10. May mga medal silang natatanggap dahil laging athlete of the year sila sa kanilang school, lalo na ang panganay ko. Siya lagi ang right hand ng kanyang principal sa school niya dahil laging inaasahan ng kanyang principal sa kanilang school. Ang anak kong babae, first honor sa school. Lahat sila may honor. One time habang nakausap ko ang mga guro nila noong una kong pag-uwi at nagkataon na enrollment sa school nila at ako nagpapa-enroll sa kanila,
Tumaba ang aking puso na marinig ko ang sinasabi ng kanilang mga guro na matatalino ang aking anak at masipag mag-aral. Sa ngayon, ang eldesan ko ang katuwang ng aking mister na nag-aasikaso ng aming bukirin at palayan. Ang eldesan ko na hindi naging pabigat sa akin lalo na sa kanyang pag-aaral ng college. Kasi after ng kanyang school, may part-time job sa vulcanizing shop at ang income niya ay siyang pang-allowance niya pang araw-araw. Pang tuition fee na lang ang ginagastusan ko. Ang mister ko naman bukod sa pag-aasikaso ng aming lupain, siya pa nag-aasikaso ng mga aking mga anak at may trabaho din siya sa isang kumpanya ng banana plantation sa aming lugar. Maayos naman ang aking pamilya kahit na malayo ako sa kanila. Every time na tumatawag ako, laging tanong ng mga anak ko kailan ako uuwi dahil bawat closing ng school nila o graduation, hindi ako nakaka-attend. Lagi ko na lang pinapaintindi sa kanila na may trabaho ako. At nakakaintindi naman sila sa akin. At nagkaintindihan naman pala sila. Comedy yan. Dito, sa abroad siguro ang ibig niya sabihin, sila ang laman ng aking isipan, lalo na sa panahon ng aking pagkain. Laging sumasagi sa isipan ko na kumusta na kaya sila? Ano kaya ulam nila? Nakakain din ba sila na masasarap sa pagkain? Mukhang nang inggit pa yung nanay. Hindi ganoon talaga nanay ko kasi sa abroad papakain ka na maayos ng amo mo. Siyempre as nanay, maiisip mo kung ano ba kinakain ng mga anak ko ngayon. Kumakain ba sila ng maayos? May nag-aasikaso ba sa kanila? Mahirap din kaya maging nanay at the same time na OFW ka na malayo. At sa kanyang pagpapatuloy, na-miss ko yung mga time na pinaganda ko sila sa pagkain, pagpapaligo sa aking mga anak, paghatid sundo sa school, pagmamalansya ng mga uniform nila at higit sa lahat, na-miss ko yung may selebrasyon, birthday, Pasko at bagong taon na hindi ko sila nakakasama. Noon, naalala ko pa na sa bawat Pasko at ating gabi ay pagsasaluhan namin ang aming Noche Buena na magkahawak kamay kami at sabay na nanalangin sa puong may kapal na bigyan pa na kami ng maraming biyaya at good health at magandang bukas lalo na sa aking mga anak. Yan na namimiss ko sa kanila, ang pagsaluhan ng pagkain lalo na pag may okasyon. Bilang isang OFW ay laging kasama sa araw-araw ang mga pangulila sa kanila, homesickness, boredom. Pero sa Diyos ako humugot ng lakas sa pamamagitan ng mga prayer at lagi ako nagpapasalamat sa Diyos na kahit malayo ako sa aking pamilya pero hindi niya pinababayaan ang aking pamilya. Ang mga sakripisyo kong ito, sila ang aking inspirasyon na mabigyan sila ng magandang bukas. At ang relasyon ko naman sa aking mister ay maayos din naman. Ang sekreto ay ang tiwala at pagmamahal at laging nandyan pa kahit malayo sa isa't isa. Basta may tiwala at pagmamahal sa isa't isa, parang hindi siya paulit-ulit. At buod pa rin pamilya kahit magkalayo man kami. Okay. Ito po ang magandang kasaysayan na binibining Jenaline Texon Remotin. Okay, nasa Facebook yan. So, ini-invite namin kayo na isulat ang inyong, kung gusto nyo isulat, yung inyong experiences. Masaya, malungkot na karanasan. I-share natin sa inyong kapwa OFW. Yan ay galing sa Taiwan. Kung kayo nakikinig from Singapore or Canada, pwede rin ninyong isulat yung mga naging karanasan ninyo dyan. Pwede rin yung karanasan sa amo. Correct. Sa pamilya dito sa Pilipinas. Mas maganda yung karanasan nila sa abroad, di ba? Pero Tita Lee, particular doon sa may kwento ni Jen, nakakatuwa lang, no? Kasi sabi niya tuwing pupunta daw siya ng school, nakakataba daw ng puso na sinasabi ng mga teachers nila na ang gagaling ng mga anak mo, di ba? Pero siguro, yes. Ang magulang na nagtatrabaho sa abroad, sa kabila ng paghihirap mo, nagsusumikap yung mga anak na makatapos ng pag-aaral. Talagang may consolation. Oo, yun na lang way nyo para makabawi sa magulang, di ba? So yung mga anak dyan, pagbutihin ang pag-aaral. Yes. Okay, next yung ating, may oras pa ba tayo? Meron pa tayo. React ng Radyo Pinoy Fans Club, yung ang tanong mo, Tita Lu. Bakit? It's more fun in the Philippines. Yan, meron tayo 6 na pinagpipilian. Kasi kaya daw, it's more fun in the Philippines ay wala masyadong bawal kagaya sa ibang bansa. O number 2, nandun ang pamilya ko. Number 3, kahit maraming problema, laging naka-smile ang Pinoy. Number 4, masyado tayong malaya. Number 5, enjoy ako sa sangkaterbang teleserye at showbiz chismis at mga politiko at pang-anim, lahat ng iba pa. Oo, at iba pa. At iba pa. Pwede rin kayong sumali. Ayan na, dyan, babasahin natin. Oh, ito, syempre. Commercial muna tayo. At syempre, nahilo ako. 10:24, 22, yan. Saan
panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Tanggapan ng OWA, di kayo bibiguin. Remind lang namin sa inyo, December 18 ang ating 8th OFW Family Fun Day. Basta meron ho kaming flyers, magpa-flyer rin kami sa POEA. Meron tayong exciting games, raffle draw, bingo bonanza. At ito yung mga listahan ng mga appliances na pwede nating ipamimigay na walang babayarang ticket. Pero bago yan, pasalamatan ko muna ang ating mga event sponsors. Dito pa rin sa ating sasagawang gabay ng OFW Family Fun Day. Maraming salamat sa Film Live. Anong plano mo? Usap tayo. Call 528-2000. Ayala Mall, VI Pinoy, SM Appliance Center. Our name is our guarantee. Pag-ibig Fund, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Sa PhilHealth, maraming salamat. Bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan segurado. At sa ProFriends, Company of Friends, call 727-7000. At sa Jerry's Grill, Makapinoy, Maka-Jerry's, call 332-1111. At sa Island Cove Hotel and Leisure Park, call 810-7878. Sa BDO, maraming salamat. We Find Ways, BDO, call 702-6000. At sa SSS, OFW, believe kami sa inyo. Visit www.sss.gov.ph. At siyempre sa OWA, Overseas Workers Welfare Administration. Asan ang mga ipaparaffle ng Eto walang na, Tita Lu. babayaran? Yan. Eto na, at ma-excite na po ang ating mga dadalo ng ating OFW Fun Day. Mamimigay po tayo ng PSP. Ito po, Mahal yan, ah. Yes, mahal po to. PSP, meron tayong Magic Sing na ipamimigay. Meron din po tayong Wow Chorus Lagermania. Ano po itong Lagermania? Tatak yan. Lagermania. Tsaka, yeah. Tapos meron, ito, di commercial. mukhang matagal na to. Dalawang BenQ camera. Isang washing machine. Meron din tayong Panasonic DVD. Tapos Concert Pro Mac, meron tayong Imarflex Parang blender. concert, parang sing-along din. Sing-along din yun no? Tapos MP3. Yan, may tumimigay, dalawa din. Tsaka Creative Speaker, may Imarflex rice cooker, tsaka Toshiba rice cooker. At Lahat meron pa. Lahat yung pamimigay, walang bahid, walang bibiling raffle ticket. Meron din tayong mga gift certificates. Mula sa Island Cove, 25 pieces na ticket sa Animal Island, 20 pieces entrance to Oceania. Oceania Yan. Water Park at 3 pieces worth 500 pesos each for food and beverages and 2 pieces for room accommodation. And ano ba ito? Gift check. GC. Yeah. From Jerry's Grill. Yan, napakadami yan, Tita Lu. So, Magbibingo tayo. may bingo tayo. Magra-raffle tayo. Mag-enjoy tayo. Okay. Ay, may oras pa para basahin yung It's More Fun in the Philippines. Sige, pwede pa. Sige, basahin mo na. Yeah, very Bakit? quick lang po. Quick, very Ito ang quick. sabi ni Ate Pearly, sabi niya, magandang gabi Ate Lu, malaya po, ito po yung pinakasagot niya, number 4, malaya po ang mga taong nagkalat sa kalsada, kaya po over sa traffic, nagkalat ang madaming poster ads sa mga billboard sa Metro Manila. Hehe, sabi niya, pero lagi pa rin nakatawa ang mga Pinoy. Sabi naman ni Lily Dayan Harapa, good evening po Ma'am Lu, mas masaya po talaga dyan sa Pinas, lalo na't Pasko at bagong taon, maraming handang pagkain, unlike dito sa abroad, super lungkot, lalo na pag sumapit ng Pasko. Hi, miss ko na po ang Pinas. Sabi naman ni Ate Ellen Espero, sabi niya, good evening Ma'am Lu, my answer again is all of the above. Kahit kasi nasa ibang bansa tayo, hinahanap-hanap pa din natin ang lahat ng yan. Nakalakihan ko na ang traffic, enjoy ako sa teleserye kasi mas naiintindihan ko yung mga damdamin na pinapanood ko. Laging nag-aabang sa latest news at chika. Nandun din ang kalayaan mong matulog maghapon. Yan. Pag may nakitang camera, naka-smile agad kahit abot dibdib ang mga baha. And of course,
yung family ko naghihintay muli sa pagdating. Kaya it's more fun in the Philippines. Mabasa natin kay attorney yung mga natitira pa. Attorney, yung kay Lizelle. Lizelle Dura. Number 2, andun ang pamilya ko kasi mahabang panahon na di ko nakapiling ang nanay ko, mga kapatid at kamag-anak, lalo na sa araw ng Pasko at Bagong Taon. Dahil nakagwala na natin mga Pilipino na sabay-sabay kumain sa Noche Buena at Medianoche. Hopefully next year, makapiling ko na silang lahat at makasalo sa pagkainan. Mula naman kay Miss Lailani Miranda, it's more fun in the Philippines kasi pwede mong gawin ang mga bagay na walang masyado nagbabawal. Hindi katulad sa Singapore, napakaipit. Mura din po sa Pinas ang mga gastusin kumpara dito sa Singapore. Mula naman kay Binibining Chris Maniego, gusto ko talagang maniwala na it's more fun in the Philippines kasi dinadalaw tayo ng mga kalamidad, parang wala lang. Nasanay ng mga Pinoy, nakangiti pa kahit nasa bubong na lang ng mga bahay. Masaya din po sa atin kasi feeling ko mas masarap magmahal sa pamilya, mga kababayan natin at hindi dinadala sa mga nursing homes ang mga matatandang magulang. Alam mo, gusto ko yun kasi tayo kahit matatanda na kasama pa rin natin sa bahay. Yes, pinahalagahan talaga natin ang mga tumulong sa atin. Planish tayo Hindi kagaya ng iba kapag matanda na lalagay na sa Golden Acres, ganyan. Pag ibang tao na mag-aalaga. Uy, wala ng oras. Bakit? Pauwi na tayo, talinghaga na. 10:28 ang ating oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito si Tita Lumidina. Have a nice weekend. Ito po si Jonas Rivera hanggang sa susunod na linggo. Magandang araw po sa mga kababayan natin sa loob at labas ng bansa. At kung may nababaltaan po kayo magugunaw na raang mundo, Tita Lu, nais po natin pabulahanan. Wala po nakakaalam kung kailan talaga magugunaw ang mundo. Kagaya po na binabanggit ng National Aeronautics and Space Administration na hindi raw po magugunaw ang mundo ngayong Disyembre 2012. Yan, tama yan. Hindi ba magugunaw? Wala nakakaalam. Postpone uli. Wala nakakaalam. Maraming salamat. Bye! Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992.